Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na muli makapagpahayag, makapagbigay ng salita ng Diyos, salita ng buhay. At magandang umaga po sa ating mga kapastoran. Magandang umaga sa ating mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. At hindi ko napapatagalin yung aking mga mensahe na binigay ng Diyos. At salamat po sa mga nananalangin sa amin dito po sa bayan ng Santa Barbara, dito po sa Iloilo. Sa aming gawain ay nagpapatuloy at kakatapos lang namin ng fellowship sa aming Bible Baptist Alumni Fellowship dito po sa Iloilo City. At kahit medyo maraming mga responsibilidad, pero hindi po natin ma-neglect yung opportunity na binigay po sa akin ng ating magigiting na mga nag-organize sa ating salita ng buhay. At to God be the glory. So yung aking topic sa umagang ito is regarding sa claim ng ating Panginoon dito po sa Isaiah chapter 9 verse 6. Although yung verse na ginamit po natin, ito po ay usually ay ginagamit sa yung Christmas season. Maraming mga kapatiran din natin na hindi po naniniwala sa Christmas. Mayroon ding naniniwala sa Christmas. Pero sa akin po, sa aking stand, ang importante na si Jesus Christ ay pinanganak. Kahit anong month ang binibigay, yung usual na mga month na sineselebrate yung Christmas is December. Pero since na yung ang kalendar ng mga Hudyo ay iba po sa kalendaryo ng Roman, ang ating ginagamit ay Gregorian calendar. Yung Hudyo ay meron silang calendar na hindi po nag-synchronize sa celebration sa mga tradisyon na ginagawa ng karamihan. Pero yung importante na si Kristo ay pinanganak at hindi po tayo mag-deal sa Christmas. Yung ang pinaka-importante na ang ating Savior ay pinanganak at yun ang purpose na araw-araw po ay Christmas. Kasi yung Panginoon natin, ang mensahe ay ang tao na mag-reconcile sa Ama. Yun po, ang verse nito ay ginagamit sa mga preacher especially during the Christmas. But as I studied this verse, ito po ay katangian at ito po isa sa mga attributes ng ating Panginoon, kung paano po siya makapangyarihan. Ano po yung bakit claim niya yung word po na the mighty God. Isa lang din yan sa mga claim ng ating Panginoon. Babasahin ko sa Isaiah chapter 9 verse 6. After this, manalangin po tayo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So yung pangatlo na sinabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6 is the word the mighty God. Yung mighty God at ang Almighty God, isa lang din yan.
Kasi mayroong mga grupo na si Jesus Christ ay mighty God lang ang claim. But ang ating Panginoon, ang God the Father is Almighty God. Pero as we ponder upon this verse or this word, yung mighty God, ang Almighty God, ang kanyang meaning ay isa lang. No, kapag sinabi natin na Almighty God, ito po ay it signifies power. Yun po ang ibig sabihin ng mighty God or Almighty God. Sa Hebrew, yung word na mighty God is El Gibor. Yun po ang kanyang meaning. Proclaiming that He is strong. Yun po. So, mayroong kanta na yung kinakanta sa Sunday School, that our God is mighty. Ano po yung ang kinakanta sa mga bata na ang Diyos po ay so strong and so mighty. So yun po ang meaning ng Almighty God, El Gibor. To carry out that He is declare that He is powerful. Or tinatawag po natin na omnipotent. So yung pinaglilingkuran po natin na Diyos ay powerful. Yung mga Kristiyano, kapag naghihina po tayo, balikan po natin kung ano po yung ating Panginoon sa ating buhay. Kahit yung buhay po natin noon ay walang purpose, walang kwenta, at walang meaning. But one day, tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos through His Word, through the Holy Spirit, through the power of Holy Spirit. Yun po ay El Gibor, or it means dynamis, yung power nasa salita ng Diyos, the living Word. Tayo po ay na-enlighten through the power of the Holy Spirit, at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas. At yun ang starting ng ating pagbabago sa buhay. Because the Almighty God is in our heart, is in our life. So you are the manifestation of the power of God sa buhay po natin. Kahit yung tao na walang Panginoon sa buhay niya, makikita po natin sa social media yung mga tao na powerful, no? Popular sila, marami silang pera, mayroon silang authority, they are powerful, they have influence. Pero sa mga Kristiyano, dapat tayo po yung mag-claim na tayo po ay powerful. Pero kapag yung testimony po natin ay hindi maganda, ay hindi rin tayo makapagsabi na tayo po ay blessing or naging influence sa ibang mga Kristiyano. Kasi yung power ng Panginoon ay nasa sa atin na. After we got saved, after we received the Holy Spirit, according to John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give power. You see the word power there? Authority. To them that He give power to become a child of God. Are you a child of God? If you are a child of God, by confessing your sin, by accepting Him as your personal Savior, then you have the power. You have the authority, and we are the manifestation of the power of God. That's the almighty power of our God.
Kapag sinabi natin na gibor, yun po sa Hebrew, it means doon din natin ma-recall yung word na El Shaddai. Sad to say, yung mga ibang mga grupo, ginagamit nila yung word na El Shaddai as another sect. Kasi yung El Shaddai, yan po ay grupo ng mga Catholic or Roman Catholic. But they form a sect at ang kanilang leader ay si Mike Velarde. At sa ngayon po, hindi mo na makita si Mike Velarde kasi yung kapangyarihan ng Diyos ay nawala na sa kanya. At as far as I know, na siya po ay nagkasakit at sometimes ginagamit nila yung word na El Shaddai, but we could not see the power of God in their lives. Because yung mga membro ay patuloy pa rin na gumagawa ng kasalanan. There is no transformation. Kasi yung transformation na yan, doon po natin prove na tayo po ay we are influenced by the power of God. Inward change. Yun po ang kapangyarihan ng ating Diyos na mighty God. Matthew chapter 5 verse 16, yun po ang manifestation ng power ng Diyos. Yung ating testimony. Kapag tayo po ay godly sa ating pananalita, sa ating mga conviction, hindi po tayo for sale, tayo po ay may paninindigan na sinusunod po natin yung scripture at yung practice ng ating Panginoon. Siyempre, yung faith and practice, dapat ma-maintain po natin yan kasi yun po ay power. At doon po natin masasabi na mayroon po tayong mighty God na sa ating buhay. At ito po ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 16. At alam po natin to, mga kapatid, ang verse na to. Sabi ng Bible sa Matthew 5:16, "Let your light so shine before men." You see? So yung light nito is powerful. Ang light ay si Jesus Christ. He is the light of the world. At tayo po ay manifestation ng liwanag. Kasi yung light is my power, no? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yung good works ng isang Kristiyano, doon po makikita nila yung kapangyarihan na tayo noon ay walang kwenta, hindi rin tayo makapagyabang sa ating sarili at walang direksyon yung buhay ng bawat isa po sa atin. But thank God na tayo po ay binago ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. He is a new person. Transformation. That is the power of God. That is the mighty power of God. Kapag sinabi natin the Almighty God, we can see His power among us. Hindi lang natin dapat i-memorize yung Isaiah 9:6. So makita po sa ating buhay, sa ating pananalita, may power. Sa ating mga character, mayroong power. Sa ating influence, sa ating church, yung ating testimony, ito yung pinaka-importante sa ating buhay. Kasi kapag nawala na yung testimony ng bawat churches o bawat Kristiyano, at wala na rin tayong power. Kahit anong preach po natin, kahit magaling pa tayo mag-explain, kahit ano ang pangalan po natin na kilala,
kapag wala na yung testimony po natin at alam po natin na yung testimony yun po ang pinaka evidence ng kapangyarihan ng Diyos po sa atin. Yun po ang kinaiba sa ibang mga sekta at religion. They have a authority, they have sinasabi natin na influence, pero yung consistency ng buhay ay yun po, doon po masasabi natin na panalo yung mga, especially yung mga Bible Baptist believing Christian, believing churches. Kasi naniniwala po tayo na tayong mga Baptist, tayo po yung mga powerful na tao because of our faith, of our conviction, at yung ating practice ay nakakonect po sa ating Panginoong Jesucristo. In the early church, makikita po natin yung word na power, great power, yung kanilang influence. You see? So, importante mga kapatid na hindi po yun mawala po sa ating mga churches, sa ating buhay, yung power ng Panginoon. At nasasabi natin kapag mag-preach yung isang man of God, isang preacher, isang pastor, kapag po siya ay example sa kanyang buhay, talagang powerful, talagang mabibless ka, talagang masasabi mo na natin na, yes, I have seen the power of God in his life. See? So, nakakalungkot yung mga kapatiran natin, mga fellow pastors na ang power ay nawala na. Naging powerless ng buhay. Sometimes, hindi natin mamalayan na yung excitement at yung kagalakan ay nawala na sa puso ng bawat isang Kristiyano. So, hindi dapat maalis yan. Although lahat po tayo ay maka-encounter ng mga problema, obstacles in life, pressure, trials. Kasi hindi naman natin maiwasan yan. Kasi kailangan po natin yan para makita po sa ating buhay, yung power ng Diyos. Kahit yung mayroong sakit, blessing din yan. Kasi hindi makita yung power ng Diyos. Sometimes kapag may pera ka, maganda yung kondisyon ng katawan mo, parang nakalimutan mo rin ang Diyos. So that's why inaalaw ng Diyos yung sakit para makita mo yung power ng Diyos sa iyo, hindi po sa atin. Kahit si Pablo, he rather glory in his infirmities, you see? So, kailangan natin yung sakit, pero hindi yung talagang yung sakit ay it leads to death. Yung ibig ko sabihin, na sometimes, kapag nagkaroon tayo ng sakit, yan po ay kalooban ng Diyos para maalis po yung tinatawag natin na yung being proud. No? At yung tao kapag walang sakit parang mayabang, 'di ba? Pero kapag nagkasakit 'yan, doon na siya hihingi ng power sa ating Almighty God. Tingnan po natin ba sa 2 Corinthians chapter 12 na yung sabi ni Pablo that he rather glory in his infirmities, that the power of God, that the mighty power of God, or Gibor, yun po ang word na the mighty God, no? Gibor or power. Ang sabi po na sa 2 Corinthians chapter 7 muna, no? And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh,
the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. So, sometimes, si Satan, alam niya na kung saan po tayo targetin. So, that's why God allow us na magkaroon ng thorn in the flesh, na katulad ni Pablo, para po siya ay magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. Di ba kapag nagkasakit tayo po ay panay pray, panay tawag sa Panginoon, para doon po makita po yung tinatawag natin na gusto ng Diyos na ang yung attention ng bawat Kristiyano. At si Pablo, ang sabi niya sa verse 8, "For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me." Siyempre sa kanyang being a person, siyempre ayaw niya na magkasakit. At kahit tayo, ayaw natin magkasakit. Pero God allowed that, na magkaroon po tayo ng thorn in the flesh or sakit sa katawan, para makita po natin yung grace ng Diyos, yung power ng Diyos. Tingnan po natin sa verse 9. "And he said unto me, My grace is sufficient for thee." You see? So kapag mayroong sakit, i-claim po natin ang kanyang grace is sufficient. Ang kanyang power is sufficient po sa atin. "For my strength is made perfect in weakness." At alam po ng Diyos na kapag inalaw nyo yung sakit na tinatawag, doon po makikita po yung power ng ating Diyos, that He is the mighty God. The mighty God. "For my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of God or Christ may rest upon me." You see? Or kapag sinabi natin that the power of Christ, pwede rin natin masabi that the almighty power of God may rest upon me. Kapag mayroon kang sakit, pasalamatan po natin yan. Because doon po yung power ng Diyos, yung almighty power of God, makikita po natin, ma-feel po natin sa ating buhay. That's why, na-conclude po ni Pablo sa verse 10, "Therefore, I take pleasure in infirmities." So, nagkaroon siya ng acceptance na, yes, I need sickness. And this sickness, sabi niya, "I take pleasure in my infirmities, and reproaches, and necessities, and persecution, and distress, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." So yun po, na gusto ng Diyos na ma-feel natin yung kanyang kapangyarihan. Hindi lang ma-feel, at mapatunayan po natin na ang Diyos ang powerful po sa atin. Diba? Philippians chapter 4 verse 13, "But my God shall," ano po yun? Philippians 4:19 yan. Philippians 4:13, "I can do all things." Yun pala, no? "I can do all things through Christ." You see? Ang lahat po na mga nangyayari sa buhay po natin, anong mga problema, trials, sakuna, sakit, sasabihin na din natin, "I can do all things through Christ, the Almighty God, through Christ, which strengtheneth me." Yun po ang word na the Almighty God. He is power over sicknesses, diseases, problem, trials. Yun po ang i-claim po natin. Sometimes naghihina po tayo because tayo din ang nagdesisyon na maging mahina. So, para maging malakas po malakas ang Diyos sa atin, so palakasin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Read the Bible every day. Kasi kapag hindi nagbabasa yung Kristiyano ng Biblia, siya po ay powerless. Kapag ang Kristiyano hindi siya nag-pray na intimate prayer, sa ating panahon ngayon, ang Kristiyano ay malimit na magbigay ng quiet time.
Don't you know na yung quiet time na yan, yun po ang nagpapalakas po sa akin. Kahit yung mga fellow pastors. Noon, wala pang Facebook. Ang Kristiyano hindi sila lalabas sa kanyang kwarto na hindi nakapag-devotion. Pero ngayon, mas nauna pa ang Facebook compare sa Facebook. So, dapat hindi po natin pabayaan na maging powerless po sa atin. Na maging powerless po ay yung ating buhay. Kasi kapag powerless po tayo, grab ng kalaban at gusto niya na ang Kristiyano ay walang excitement, ang Kristiyano wala nang kagalakan sa gawain ng Diyos. Because hindi niya na kiniklaim ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. That God is the Almighty God sa kanyang buhay. Sana po mayroon pa yung natutunan sa umagang ito. Tingnan po natin na ang Diyos po natin still powerful, omnipotent God. Yun po ang Diyos mo. Yun po ang Diyos ko. We are powerful na para makita po natin, makita ng mga tao na may Diyos po sa ating buhay. Sana panatiliin po natin na magtatag po tayo. We will need to claim that Jesus Christ is my power. Are you powerful or are you powerless? Sa umagang ito, manalangin po tayo. Father God, salamat na niremind po kami na kahit kami po ay mahina, salamat sa mga promisa nyo that when I am weak, then you are strong. We can do all things through Christ which strengtheneth us. You are the mighty God, the powerful God, our strength, our source of power. Panginoon, wala kaming magawa kapag sa aming kalakasan. At tulungan nyo ang bawat isa na panatiliin na maging malakas sa pamagitan ng pagbasa ng Biblia at manalangin na mayroong intimate, mayroong personal devotion sa buhay. Salamat po sa umang ito. Papablain mong bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning and God bless everyone.